Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagdiwang natin ang misang ito ng may pasasalamat sa Diyos, sa Kaniyang pagmamahal, sa Kaniyang kabutihan, sa Kaniyang pag-ibigay. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Pakisama po sa intensyon ang pasasalamat at intensyon ng mga OFW. Para sa mga tumutulong sa ating simbahan. Gayon din para sa mga may sakit, ang pagbuti ng kalagayan ni Sister Terry, Father Check, Father Luciano, Alona, Karina, Nanay Leoncia Kifara, Juliet, Sir Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakita mo ang iyong paglingap sa iyong pagantig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pagbasa. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero, saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman, wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon.
Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mapagbigay po ba tayo? Are we generous? Paano nga bang magbigay ang taong tunay na generous o mapagbigay? Well, usually, ina-associate natin ang pagiging mapagbigay, ang pagiging generous sa laki ng binibigay. Nung ako'y bago-bago dito at kailangan nga po natin ng pondo, daming mga nagsasuggest, Father, pumunta ka doon, lapitan mo yon, lapitan mo ang taong ito, generous yun. Ano ibig sabihin nun? Malaking magbigay yun. Minsan, parang namilog ang mga mata ng mga belongers natin sapagkat may nakita silang isang bungkos na pera sa kolekta. Bungkos na tig 1,000 pa yata. Ang sabi nila patungkol dun sa nagbigay, napaka-generous naman niya. Ibig sabihin nun, napakalaki ng binigay niya. Magpapasko na naman, yung mga bihasa ng mga aruling dyan. Pag sinabing bihasang mga aruling, hindi nesaring bihasang kumanta, ha? Bihasa na kung saan sila tatapat talaga. Kasi sa tinatagal-tagal nilang nangangaroling, alam na nila yung malaking magbigay. Dito tayo, doon tayo. Diyan, generous ang pamilya. Doon nila kinakanta ng ganadong-ganado yung thank you, ang babait ninyo, thank you. So yun yung mapagbigay, generous at mabait. Yung malaking magbigay. And so we define generosity by the amount that is given. The more someone gives,
the more generous that person is. But not so with Jesus. Not necessarily with Jesus or for Jesus. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung papaano pinuri ni Kristo ang isang babaeng palo na nagbigay ng 2 kusing sa hulugan ng templo. Alam po ninyo, that time, hindi pa naman uso yung papel na pera. Puro coins, puro barya. Kaya, sa tunog pa lang, nung inihuhulog sa lalagyan ng mga alay sa templo, may idea ka na kahit pa paano kung maliit o malaki yung binigay. And so, we can just imagine also, yung mga malalaking magbigay po pwedeng taas ang noo nila pag nagbibigay sila. Kasi yung tunog ng ibibigay nila solid, lakas. Ibig sabihin, mabigat. At matagal. Titinginan sila. Magingitian yung mga nasa templo. Pag-uusapan na sila. Paka-generous. Solid. Tagal nung kusing. Ang tagal nung tunog ng barya. Tagal bago nahulog. Daming hinulog. At pwede rin nating ma-imagine yung hiya ng mga naguhulog lamang ng maliliit na halaga. Kasi hindi solid yung tunog Konti lang. Halos hindi mo marinig. At mabilis lang na nahulog. Kaya hindi nga nalalaman sigurado ng babaeng balong ito na tinitingnan siya ni Kristo sapagkat marahil nakayuko, nahihiya. Dahil yun lang ang binigay niya. Kasi yun lang ang makakayanan niya. Ang hindi niya alam, siya, sa lahat, siya ang pinuri ni Kristo bilang pinaka-generous talaga. Sapagkat ang ibinigay niya ay ang lahat-lahat sa Kanya. Samantalang, yung ibinigay ng mga mayayaman ay yung sobra lang at yung hindi na nila kailangan. Kaya para kay Kristo, nasusukat ang generosity, hindi sa laki ng binibigay natin, kundi sa sakripisyong ikinakabit natin sa binibigay natin. It does not count the amount He weighs, the sacrifice. The measure of giving for God is our sacrifice. Natatandaan ko minsan, dito nangyari. Diba? Kapag tayo nag-aalay, may alayan pa tayo ng sobre. Bukod sa may mga umiikot, para sa mga hindi na gustong pumila, bibigyan na lang nila sa buslo yung donation or yung bigay nila. Natatandaan ko, may pumila, napakasimple ng kanyang itsura, parang nakachinelas nga lang siya noon, at may edad na, babae. Biglang nahulog yung mga barya dun sa sobre niya. Naku, makita mo, parang hiyang-hiya siya, hinahabol niya, kasi gumulong-gulong pa Tinulungan ko pa siya. Pagtingin ko dun sa mga nakakita, may mga ngumingiti sa kanila. Marahil, iniisip nila, barya na lang kasi ibibigay, sinobre pa. Ayan, tuloy. Napahiya siya. Honestly, nung una, yun din ang tukso ng Diablo na isipin ko Pero sa totoo lang, kinancel ko agad sa isip ko sapagkat naalala ko yung ebanghelyong ito. Paano kung mahirap lang talaga yung babae? Paano kung yun lang talaga ang meron siya? O yung meron siyang yun ay napakahalaga na dapat ay tipirin na niya? Paano kung sa lahat ng mga nagbigay, that time, na simbahan ay yung ibinigay niya ang pinakamahalaga sapagkat may pinakamalaking sakripisyo siya. Sana mga kapatid, ito rin ang itinatanong natin sa ating sarili sa tuwing nagbibigay tayo na by the way ay hindi lamang sa pera kapag nagbibigay tayo ng panahon, kapag nagbibigay tayo ng atensyon, kapag tayo tumutulong, nasasaktan ba tayo kahit papaano? Hindi ko naman sinasabing sa puntong nagrereklamo na tayo sapagkat sabi sa atin ng Panginoon sa pamagitan ni San Pablo, 2 Corinthians 9:8, God loves a cheerful giver. Pero yung
kahit na tayo nasasaktan, ay masaya at bukal sa loob pa rin tayong nagbibigay. Yun ang tunay na pagbibigay. Don't get it wrong, ha? Hindi diniscount ni Kristo yung pagbibigay ng mga mayaman dito sa ating narinig na ebanghelyo. Hindi niya sinabing, walang kwenta yon. Walang kwenta yon. Hindi counted yon. Hindi. Counted. May kwenta pa rin. May halaga pa rin. Pero ang sabi dito ng Panginoon, yung ginawang pagbibigay ng babaeng balo, ang higit kaysa pagbibigay ng iba. Pagbibigay din yung ginawa ng iba, pero higit na pagbibigay yung ginawa ng babaeng balo. Goods din yung ibinigay ng mga mayayaman, pero good lang, generosity para kay Kristo, yung ibinigay naman ng babaeng balo na mahirap lang. Tamang nagbigay yung mga mayayaman, pero ang tunay na pagbibigay ay ipinamalas ng babaeng balo na mahirap lang. Siya talaga yung generous. Siya talaga yung mapagbigay. Mga kapatid, magandang naiisip at nasasabi ng mga tao na generous tayo, ha? Kaysa naman naiisip at nasasabi ng mga tao, pakasungit niyan. Maganda yon. Na iniisip at nasasabi ng mga tao na tayo generous. Pero wala nang mas gaganda pa kung ang magsasabi at mag-iisip na tayo generous ay ang Diyos. After all, tayo po ay dapat na magbigay, hindi lamang para magbigay, hindi lamang para tumulong, kundi upang tayo tumulad sa Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay. Kaya sa ating pagbibigay, dapat kasama yung ating buhay. May nararamdaman tayo dapat na nawawala sa atin. May nararamdaman tayo dapat na nakukuha sa atin. May nararamdaman tayo dapat na nawawala sa atin. Para yung kapalit nito na ibibigay ng Panginoon ay maramdaman din natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samuko. Panginoon, tulungan mo po ako magbigay ng naaayon sa kalooban mo, ng naaayon sa standard mo. Huwag nawa akong matakot na mawalan o magkulang. At huwag nawa akong magnais na ako'y gantihan ng sino man. Manampalataya nawa ako na hindi mo ako pababayaan kapag ako'y nagiging daluyan ng iyong biyaya, lalo na sa mga kapwa kong nangangailangan. At tulungan mo kong ang hangarin ay hindi kung ano ang gantimpala na sasabihin ng iba o gagawin sa akin ng iba, kundi ang gantimpalang sa'yo lamang nagmumula talaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah!
Siya ay muling babalik sa atin. Ang taong hirap magbigay, hirap ding magmahal. sa ating Hallelujah! Ang taong hirap magbigay, hirap ding sumampalataya sa mapagbigay na pagmamahal ng buong may kapal. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo mayroon sapagkat kita ng Diyos ang sakripisyo mo. At yun ang pinakamahalaga. Hindi yung ibinibigay lang, kundi yung sakripisyong kaakibat niyan. Kakay, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mararamdaman mo ang kabutihan niya kapag nararamdaman mo rin ang pagbibigay na ginagawa mo. lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami paging tapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ang iyong mga utos sa isundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo.
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umakos sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama si Nan Joyce. Salito Persigaw Tiosa, Tiongaso Maria So Jose, So Miguel Arsenio Serio, Emer, Benjamin Nelly, Luisa, Gaudencio, Ada Dante, Placido, Bernardo, Romulo, Nita, Norma, Carlito, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ang mahal na bira ng Lasalet, ang ina ng Diyos si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakayasayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalinis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, hanggang ngayon nagsasakripisyo para tayo'y bigyan niya ng buhay. Mapalad tayo na kanyang inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ay pagbibigay, na di nagtatantya ng halaga. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tungay payapat may galang sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay. Diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging nawin ang sagisa, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ng panimdim. Sa gunita dahas ay limutin, sisid lang putik man ako, kayaman ka ng puso ko. Gantimpala ko ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pag-asalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong. Kasama po yung mga kasama natin sa online na nagpapadala rin ng kanilang mga donations through our GCash and bank account. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our ways. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat. Lapit po tayo dito. Masama magpapabless.